Yes, Maharlika, loud and clear ka na mula dito sa Maynila. Go ahead. Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Iwasang Bonifacio. Ako po ay nandito muli sa harap ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyo lahat, sa SMEI, kay Pastor Tibuloy at sa lahat ng mga Pilipino gising na gising at makikisama po sa laban o nag-speak up day na. Kaya naman, ako po ay talagang busy din at kahit madaling araw na, alas 2 na po na madaling araw, dito sa Amerika, ako talaga ay nag-antabay dahil napaka-importante hindi tayo mawawala sa ating laban dahil painit na. At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay pagtuloy tayo kahit busy, sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan, sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga, OFW, nakasama ko since 2015, nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pang-aapi ng mga nakaraang gobyerno, andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog everyday. Dahil wala po akong ibang intensyon sa laban nito kung hindi makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay bakit pa kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan ko magdadalawang taon na po noong 2022 nung kaupo pa lang ni Marcos Putin Jr. Okay, bakit po Putin? Dahil akala po natin siya ay tigre ng norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala, isa lamang Putin at Andar Bisaya na susunod-sunod sa kanyang walang niyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon ng panahon ay napakahalaga. Dahil sabi ko nga sa mga nakaraan, ang ating boses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugbuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Polvoron Administration. Kailangan natin magsama-sama, mga palangga, at tungo sa laban nito at sa pamamagitan ng ating boses o opinion para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency, hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas, kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. Speak up tayo. Speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o palampagin ang ahas, ang puting, at tambaluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, justisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Tibuloy, sa atin, sa mga vloggers, again, sa mga benefit nila o sa mga tao na dito isa sa kanila. Hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin, ng justisya, kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan niyo mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon
ni Lisa Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamtang, lalo na sa usaping smuggling, pulburon, at kung ano-ano pang pagwawalang niya sa ating bayan. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, isa sa aking isinuwala na sa Bureau of Internal Revenue, okay? Siyempre, ang inupuni Lisa dyan ay ang magagaling pumawa ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susundin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan, hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susundin pagbayarin ng tamang mga taxes, katulad ng ginawa na panahon ni Pangulong Duterte, sususugin nila pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Kuting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka na, let's say for example po, 5 milyon. Kunyari 10 million pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 million na lang, at ang i-report sa gobyerno, sa BIR, is 1 million o maybe kalahating million na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga in-inform sa atin, mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concern sa kabanang bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin malilimutan sa yugto, okay, ng pinaka-iwali, pinaka-walang hiya, at pinaka-baboy o busabos na gobyerno ito. Mga palangga, for almost 2 years na nagsasalita ako dito, nananawagan na panahon na para mag-speak up day, magsalita na po kayo dahil ang nakasalalay dito ay kinabukasan natin lahat. Ito at nung mga nakaraang araw, nung Davao, Cebu rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga senior o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay kakang-isip lamang, kundi mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na pagwawalang niya ng Marcos 14 administration at Ahas Tambaluslos dahil magkakasabwat yung mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito. Kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil, mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito nga yung ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama nating boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigis-bigis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa ating nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? So, ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating ngangabel, sabi ko nga, at ang tinig natin, ito yung magbibigay ng solusyon sa mahinain natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga pagka, itong pulboronic administration na ito, kaya natin tibagin at pababain ito. Sabi ko nga, malapit na natin makamit. Dahil itong boses natin, itong tinig natin, ang tunay na makakapagpagbago sa ating bayan. Kailangan lang natin talagang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan natin huwag sumuko. Kasi dito nakasalalay yung kinabukasan natin. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos
ng pera ng bayan, si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarko, lahat ng mga nakipagdikit sa kanila, nagkikis-as sa kanila, okay? Para protektahan ang mga negosyo nila, para hindi magbayad ng tamang taxes, para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo, kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan ulit natin ang smuggling, di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan, pantaas ng presyo, hindi nabibigyan ng karapatan ng mga maliliit na mga negosyante na malubago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan natin maging matapang sa pakikipaglabang ito, mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa liwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang liwasang Bonifacio from the word Bonifacio, diba? Yan ay ipinangalan kay Bonifacio dahil pinapaalala sa atin na may isang Bonifacio na lumaban sa mga taksil, mga traidor, mapang-api at mapanglupig na mga dayuhan at even na mga politiko noon na tunay na taksil sa sarili nating bayan. Kaya tayo nagsama-sama para ipaalala yung braveness, yung katapangan na kailangan natin tumayo lahat na ang buhay ay alay natin alang-alang sa tunay na tagumpay na kalayaan laban sa mga taksil. Hindi sa dayuhan, kundi sa taksil na Marcos Jr., sa taksil na Lisa Araneta Ahas, si Tambaluslos Martin Romualdez. Sila po ang tunay at mga kasabwat nila ang nagpapahirap sa buhay ninyo araw-araw, mga kababayan. Kaya kailangan ipamalas natin yung tapang na namaman natin sa ating mga ninuno. Diba? Yung mga taksil sa bayan, itong mga nakaupo, yung mga taksil, ilang mga maraming taksil sa Senado, sa Kongreso, sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito, mga palangga. Matagal na natin nilalabanan itong mga hinayupak na ito bago pa tayo ipinanganak. Diba? Ito nga itong mga tao ito na namumuno ngayon, mga kaapu-apuhan sila ng mga nagtaksil sa ating bayan. So, natuto na tayo. Ako, nabudol ako. Lahat tayo nabudol. Sumuporta ako sa isang buwaka ng Jimenez na si Putin Jr. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi siya talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan, kundi ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, Lisa Smart. Ang dami ko pong pinangalan dyan, mga talaga. Lisa Smart, sa lahat na lang na ngayon na yata tayo nagkaroon ng First Lady o administrasyon na ang mga pangalan nila ay nilagyan ko ng mga alias para silang nasa animal kingdom. Dahil totoo naman, masawi pa nga sila sa tunay na animal, mga palangga. So anyway, si Lisa Ahas ay ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi si Marcos Jr. Kung natatandaan ninyo ang kanyang pinsan na si Michael Kiyon Marcos, sinasabi niya na si Lisa Ahas ang backbone ni Marcos Jr. At iba pang mga kaibigan ni Marcos Jr. na hindi daw po makakapagdesisyon si Bongbong Cotin sa pagpapatakbo ng bayan kung wala si Lisa Marcos. Dahil siya nga daw po ang backbone. Kaya sabi ko, ano siya? Uod. Walang backbone, walang buto, walang bayan. So kung ganyan ang presidente ninyo, presidente ng Pilipinas, na walang backbone, walang buto para magdesisyon, at ang nagpapatakbo ay ang isang ahas na hindi naman ibinoto ng bayan, kailangan niya ng lisanin. O kung ayaw ng lisanin, kailangan ng boses ng bayan para totally matanggal siya sa pwesto, sa technical pwesto na binabago niya ng taong bayan. Hindi po elected, hindi binoto ng taong bayan, itong si Lisa Ahas. Bakit kailangan siya ang magmamando sa lahat? Mga kababayan, bakit siya ang nakikipagsabwatan dito sa mga smuggler? Kaya naman, no wonder kung bakit tayo ay lubog at napapalibutan tayo ng mga sindikato.
Sila ang sama-samang bumangon ang kanilang buhay, bumangon ang kanilang mga negosyo, mga iligal. Lahat ang pera ng bayan napunta sa kanila. Pero kayo, tayo lahat, ng mga kamag-anak, kaibigan natin, anong nangyayari sa inyo? Di ba? Lugmok, hindi na makabili ng kahit man lang isang tabang bigas para may supply kayo sa loob ng isang buwan o 15 days. Patingi-tingi dahil sa sobrang taas ng bilihin at taliwas sa ipinangako ni Putin. Okay? Taliwas mo sa ipinangako sa atin na ibabangon na ang buhay natin lahat o ibangon niya ang buhay ng mga OFW. Pero sobrang mahal kasi epekto po ito ng smuggling business partnership ni Lisa, ni Michael Ma. Epekto po ito ng problema sa pulburon o sa droga. Bakit ba ang mga anak ninyo? Kung bakit sila nasasadlak sa kadiliman? I'm sorry kung kayo po mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas, na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng matinding pinagdadaan dahil yung mga anak ninyo ay nalulunong sa masamang bisyo. Katulad ng pulburon na favorite ni Bongbong Putin at, baka sabi ng Pangulong Duterte, baka nabangag noon, baka nabangag ngayon, na never ever na in-address yung issue na yan ng pulburon. At dahil hindi pinakikialaman o hindi siniseryoso ni Marcos Jr. ang pinakamalaking issue sa lipunan, katulad nga po nitong pulburon na ito na pinag-usapan natin, at malapit na nga i-showing yan, malapit na i-showing yung video na yan, ito yung epekto sa bawat kabataan, sa bawat mga anak ninyo. Sinabi na po ni Pangulong Duterte, noong panahon niya, hindi man na zero out, pero mga kababayan, sa panahon ni Putin ay malala. Bakit lumala? Kasi siya mismo ay isang polboronit. Siya mismo ay gumagamit. Hanggang ngayon, hindi po niya, hindi napakita sa taong bayan, yung hinihingi natin na magpa-polboron test siya. Na nakikita natin lahat para mapakita niya na kung siya ba talaga ay fit sa kanyang presidency. Which is, sabi ko nga, kung hindi na kailangan na rin magpa-test eh. Dahil kitang-kita na naman kung gaano kabagsak, gaano kahirap ang pinagdadaanan natin sa ngayon dito sa pulboronic government nito. Paulit-ulit po natin sasambutin na ang ulat ng lahat ng pinaglalaban natin, kaya kung ating mga boses ay magkasama ngayon, ay ang issue sa kanilang pagnanakaw. Ang issue sa paglililang sa taong bayan, yung Politicians Initiative o Persahan Initiative. Paulit-ulit ang issue sa PCSO. Nakasabwat si Lisa at si Putin dyan. Mga kababayan, in 2022 pa lang po, 433 winners ang pinanalo nila ng sabay-sabay. Bakit hindi ang tutukan ng Kongreso at ng Senado ni Risa Ontiveros at lahat ng mga ulok po dyan sa Kongreso, yung issue sa nailagay tayo sa Guinness World Book of Record, mga palanda, na sa Pilipinas lang ang nagkaroon ng 433 winners na sabay-sabay. 2022 yan, pagpaupo pa lang ni Putin. Mga kababayan, hanggang ngayon, hindi yan sinasabi sa Pilipino kung sino itong mga tarpulano, mga hudas na itong mga nananalo. Sinabi ba yan sa inyo? Naging transparent ba ang gobyerno ni Marcos? Naging transparent ba ang Senado at Kongreso para bitbitin si Nel Robles ang pagpaliwanagin kung sino yung 433 winners na yan in 2022? And from 2023, 2024, non-stop ang pagpapanalo nila sa loto. Ang ginagawa ng Kongreso, ang ginagawa ng Senado, tahimik. Again, dagdag mo pang smuggling, ang mga pulburon, tahimik ang mga nayupa. Pero anong ginawa kay Pastor Tibolori? Dinigipit, gusto, nitisi, ni Risa Ontiveros, si Pastor at gusto niya isingle out ang kingdom of Jesus Christ na kailangan umaten dahil si Pastor, actually, I think siguro mga 2 hours ago, nag-press conference si Risa Ontiveros. Mga kababayan, na tinanong siya bakit, ng reporter, na bakit kailangan
umattend o maging present si Pastor Kibuloy doon dahil meron naman tayong tamang korte. Isa po sa sinabi ni Ontiveros na kailangan malaman ng buong bayan para daw tignan, ito number 1 po ang sinabi niya, para daw tignan yung mga pang-aabuso within the religious group, yung mga issue na kung sabi niya, sexual abuse within secretive religious organizations, an issue of consent in faith-based dynamics. So, ang pinaliwanag po niya dito na dapat daw ang Senado, ang kanyang committee ay titignan o dapat maging present si Pastor doon para sa paggawa ng batas o pag-amyenda ng batas, diba? In aid of legislation, para tutukan yung mga freedom of choice ng taong bayan. Mga palangga, may batas tayo, fundamental rights, na hindi pwedeng pangimasukan o hindi pwede dapat gumawa ang ating ng batas na pangimasukan ang ating kalayaan, ang ating kagustuhan sa pagpili. So, i-elaborate ko lang dun sa sinasabi niya na gusto niyang pangimasukan yung freedom of choice ng mga members ng KOJC na let's say for example mayroong pag-ibig o na nagaganap between, not only sa pastor, within the group, within the members, na nagkaibigan kayo or something, something to that effect, na kailangan daw tutukan yun. Hindi niya, kailangan magkaroon ng batas na yung freedom of choice ay kanila, freedom of choice ng mga miyembro ay kailangan daw po, mga kababayan, na katitignan yun nila o tututukan. Sabi ko nga, mga palagakal na sa vlog bago ako nandito, nagbigay ako ng example, no? Tama ba yun na pati pakiramdam mo? Let's say, lahat tayo may puso. Lahat mo tayo na-attract sa bawat isa. Kaya nga tayo ay may mga relasyon, nakapag-asawa, may mga anak. So, yung ano man yung nararamdaman natin sa dibdib natin, let's say for example, kung ako ay nasa sarili kong, let's say, ay Catholic po ako. Diba? So, meron kang pag-ibig, diba? Meron kang nainagda sa isang kasama mo sa church or whatsoever. Diba? Nagkaroon kayo ng mutual agreement na kayong dalawa ay mag-minigib or some, yung mga dalawang sitwasyon. As an adult, meron kang pagpapasya na gagawin mo yun kasi yun yung moment na nararamdaman mo. Walang sino mang tao makapagpigil sa'yo sa nararamdaman mo dun sa taong kaharap mo o may nararamdaman ka. Hindi si Risa Ontiveros. Hindi niya at hindi na po sa KOJC mayroong pakiramdam ng pag-iibigan or attraction sa babae o lalaki. Sa ibang mga sektor, sa buong mundo, sa lipunan, na-attract tayo sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, kung gusto pangimasukan ni Ontiveros ang mga emosyon ng KOJC, bakit hindi niya unahin ang mga jutang ginines na mga senador, mga politiko na may mga asawa na, pero pumapatol ka sa mga artista, sa mga beauty queen, gamit ang pera ng bayan, to lure them, para pumatol sa kanila. Mali yung desisyon yun. Mali sa ngayon sa mata ng Diyos. At may batas po tayo na ang asawa ka na pumatol ka, di ba? Sa mga asawa na mayroon tayong batas para dyan. Ang point ko, kung may kasalanan, both parties managot sila sa batas. Pero yung pangimasukan ni Ontiveros, just the KOJC, bakit hindi na pangimasukan? Uunahin niya ang sila mga senador o mga kongresista na nakikiapid at ginagamit pa ang pera bayan para i-allow sa mga beauty queen, sa mga artista o sino man, para patulan sila na ito ay maliban sa mata ng Diyos, sa mata ng batas ay bawal at sa mata ng taong bayan, niluluspay nila ang pera natin, ang taxpayers' money. So, ang sa akin lang, mga kababayan, mga palangga ko, talagang tinatarget si Pastor. Okay? Tinatarget niya ang KOJC. Kung gusto niya na talagang amyendahan ang batas, bakit hindi niya ipatawag ang mga tiwaling pari
sa simbahan. At sa iba pang mga religious group, sabi ko, mas masarap o masarap ang ginagawa nila. At sa piece ni Pastor, wala pa naman napatunayan na siya ay gumawa ng ganito. Pero gusto nilang kanya, gusto nilang repiso dahil si Pastor. Kaya nga ayaw talaga nila mga kababayan na gusto talaga nila pakitaya si Pastor dahil alam natin, pakulit-ulit natin sabihin, dahil po si Pastor, si mga Duterte, ay ganito po sila. Magkaibigan at gusto tayong ilayan, gusto tayong paghinaan, gusto tayong sirain, para wala na po mag-criticize sa kanila. Yan po mga kababayan, napaka-basic lang intindihin na sinusupil ang ating mga karapatan. Pati mga emotional, mga feelings natin, gustong pangimasukan ng gobyerno ito. Gustong pakialaman ni Luisa Ontiveros. Sabi ko, kung gusto niyang pakialaman at concern siya sa sinasabi niya mga members ng TOJC na inaakusahan niya na pinipilit daw ng congregation, may pastor na magtrabaho, na walang sweldo, dada, at kung ano pa mga pagbibintang. Sabi ko, kung concern si Ontiveros na siya ay nag-aalala sa mga members ng TOJC na hindi nabibigyan ng sweldo or si pastor ay kumuha ng pera, bakit hindi niya simulan ulit sa Kongreso, sa Senado, imbestigahan ang mga ghost employees nila at pati ghost employees ni Lisa Marcos ng gobyerno ito na ang mga kamag-anak ay hindi ko nagtatrabaho ay sa instrumento. At sabi ko nga dito sa pinakasya nila na yung mga volunteer na mga kingdom workers na gusto nilang pangimasukan na dapat daw sabi ni Ontiveros, titignan niya kung sumusweldo ba or something. Yun lang, mga ganun pagbibigat. Sabi ko naman mga kababayan, kahit sa aming simbahan ng mga volunteers na wala tayong sweldo, it's up to you kung hanggang kailan ka mag-volunteer. Pero depende sa abilihan. Kasi maaari sa inyo, ang mga nanay, diba? Mga volunteers sila sa mga church, every Sunday, whatever, na wala namang tinatanda. Pero isang loob nila, kasi gusto nilang mag-lipod. At ganoon naman, kitang-kita po sa ginagawa ng gobyerno ito sa pagkakasabwatan nila na sinisingle out nila kayo. TOJC, kayo, ako, si Sara, lahat tayo na nag-criticize, isama nyo na po yan, si General Bacanas, na isang general na naglingkod sa bayan, naglilipit din ni PHC. Ako ba, nakinasuhan din po yan, ongoing ang kaso niyan. Marami po mga taong dinidikit nila. Binababol tayo. At ayaw po nila tayong marinig. Wala lang mainstream media. Meron po ba ngayon na mga kilalang mainstream media dyan sa luwas ng Bonifacio? Wala. SNY lang. Kung meron man, swerte natin. Diba? Nakikinukover tayo. Ano kinukover ng mainstream media? Lahat ng paninira laban kay Pastor. Pero yung libo-libo kayo lahat dyan, nakakita ko kayo lahat. Libo-libo sa Luzon, Visayas, pagsabwatan sa kanila. Sino kayo palang nakikilisa yan? Mga kababayan. Ito lang. May pilos po ang Bonibosyo noong International Women's Day, International Women's Month. Happy International Women's Month po pala sa lahat ng mga kabaihan kasimpatang ni Maharlika. Maraming salamat po dahil nakatindig, nakatayo po kayo lahat dyan. Ito po ang Bonibosyo Facebook page ay nag-post ng larawan ni Lisa na Cordoroy ang pagmumukha. So, ang nangyari po doon, ay picture na kung saan naka-attach doon dahil guest siya sa kanilang International Women's Church, mga kasinungalingan, mga pagpapanggap. Inatake po yun ng ating mga palangga ng mga comment section. Ay, mga comment doon sa comment section na sinasabi sa litrato ni Lisa, ikaw, smuggler, sama-sama tayo maging milyonaryo. Kung wala lahat ng mga pinagsasabi natin dito, lahat ng ginawa kasamaan ni Lisa, ay ikinamit ng taong bayan doon. So ano pong ginawa ng Bonibosyo page?
Dinilit nila yung litrato ni Lisa. Ibig sabihin, hindi kaya ni Lisa Araneta Ahas ang sentimiento ng taong bayan na malaman niya, ayaw niyang mabasa yung ating boses na sukang-suka tayo sa ginagawa niyang pambabago sa ating lahat, sa pagnanakaw, sa pagbuhin, smuggling at sa lahat nila. So mga kababayan, patunay na talagang bayad ang iyong sinigya. Bayad ito mga kasabot ni Lisa. Bakit nagmumurahin ang litrato ng isang First Lady Ahas na pinagyayaban nila sa kanilang post doon na siya ay guest sa International Women's Day, Women's Month, chuchung ganyan. Tapos, nag-comment lang tayo na sinasabi ninyo, marami ng iba sa inyo ay nag-comment doon na, Lisa, ikaw ay pinuno ng mafia, pinuno ng smuggling, lahat na. So, dinilit nila yun. Patunay na powerful po ang ating mga tinig. Patunay na hindi nila kaya pakinggan ang tunay na boses ng bayan. Ngunit mga kababayan, hindi tutuloy, ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. At ang tinig natin lahat ay makapangyarihan para makaalis, makatanggal ang walang niyang gobyerno, Marcos, Putin, Junior na walang bako, walang bayan, salat sa Pilipinas, walang pinakit na bayan, ang mga tiwali, na si Tambalislos, si Roy Robles, sa Kongreso, si Kadulahat po sila, huwag po natin silang pagtanang, at huwag po kayo matagod, mga kalingga. Ako po, magaling araw dito, pero ang energy ko lalong tumataas, kasi makikita ko po kayong lahat, sama-sama po ang ating boses para wakasan ang mapangati, ang walang niya po ang digimonyong gobyerno. Muli ako po si Maharlika na nagsasabi sa inyo, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling tatakbo ng ating dugo, tayo po ay tayo pato ang ating ulo. Ako po ay pinatungan na nagbawi ang ating buhay. Tayo po ako, ipapatay ditong gobyerno ito. Nakakaabot po sila dito sa Amerika sa pagdibigay sa akin. Pero hindi po ako nasisindak sa kanila. Dahil isang beses na po tayo lahat mabuhay. At I will make sure na ang buhay ni Maharlika ay worth it at hindi mo makakalimutan na isang Maharlika at may mga katiga at pinag-ibig at mga oras na dito na sinarapan ko sa laga. Dahil hindi na tayo at tinig ko ng bayan at tinig ng Diyos ng natin. Maraming. Maraming salamat, Binibining Maharlika. Palakpakan natin si Maharlika. At siyempre, pinapasalamatan din natin maliban kay Maharlika ang kanyang mga supporters na nakisa sa atin ngayon at nagpaabot ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bottled water para sa lahat po ng mga nandirito ngayon